Kung gusto niyang mag-basketball or makipag-inuman, hindi ko siya pinipigilan. Kahit na yung Sabado at Linggo lang sana ang pahinga ko sa araw-araw na pagod ko sa trabaho. Ayaw ko kasing isipin niya na nakukulong siya sa bahay kaya hinahayaan ko lang siya. 5 taon kaming mag-boyfriend-girlfriend at 2 taon namang kasal. Pero 6 na taon na kaming magkasama sa iisang bubong. Noon pa lang, nung bago pa lang kami nagsasama ay pansin kong tamad siya sa gawaing bahay. Masipag siya sa work at madiskarte sa trabaho. Pero sa gawaing bahay ay sadyang sira siya. Pag pinakisuyuan mo ay palaging nakamamaya. Minsan nakakalimutan na niya, so ang ending ay ako pa rin yung gagawa kahit na galing ako sa trabaho. Nung hindi pa kami kasal ay sobrang sweet niya. Lagi niyang sinasabi na hindi na niya ako pakakawalan kaya magpakasal na kami. At gusto niya rin daw na magkaanak na kami para hindi ko na siya maiiwan pa. After namin ikasal last 2022 ay nabuntis agad ako. Habang nagbubuntis ako ay walang problema, sobrang sweet niya at maalaga. Nagsimula akong may mapansin sa kanya nung bumalik na ako sa work. Kinakailangan niya kasing mag-resign dahil siya ang mag-aalaga sa anak namin. Dahil ako ay teacher. At dahil sa sobrang pagod ko sa work dahil malayo ang school na pinagtuturuan ko, mula sa bahay namin ay nagdadrive ako back and forth. At dahil breastfeeding ang anak namin, nawawalan ako ng time sa kanya. Kasi pagka-uwi ko ay anak naman namin ang inaalagaan ko. Pakonsuelo ko yun sa kanya dahil buong araw naman siyang nag-aalaga. Pero yun lang naman ang ginagawa niya. Dahil bago ako umalis ng bahay ay make sure na may kakainin siya. Habang ang anak naman namin ay napaliguan at napakain ko na. Gusto ko kasi na kahit career woman ako ay nagagampanan ko pa rin ang maging ina at butihing asawa sa kanya. Sinusubukan ko talagang bumawi sa kanya tuwing wala akong trabaho. Kung gusto niya mag-basketball or makipag-inuman, hindi ko siya pinipigilan. Kahit na yung Sabado at Linggo lang sana ang pahinga ko sa araw-araw na pagod ko sa trabaho. Ayaw ko kasing isipin niya na nakukulong siya sa bahay kaya hinahayaan ko lang siya. Active siya sa lovemaking, gusto niya araw-araw minsan hindi ko talaga kaya kasi pagod ako. Medyo ramdam ko na minsan nanlalamig siya sa akin at mas madami ang oras niya sa phone. At kahit tulog na si baby, wala kaming quality time. Dagdag pa na yung free time niya kapag Sabado at Linggo, mas inilalaan niya sa fraternity na kinabibilangan niya. Yun na nga lang ang inaasahan kong araw na magkakabanding sana kami. Mahal na mahal niya ang anak namin pero feeling ko nagbago siya since nung nasa bahay na lang siya. Nakakapagod din palang maging strong independent woman. Dapat ko ba itong i-open sa kanya or masyado lang ako nagiging mapaghanap? Napapagod na ako magpakatatag. Minsan nga may mga gabing umiiyak na talaga ako. Ano ba yung dapat kong gawin? Sana'y mabigyan niyo ako ng advice. Letter sender, KM. Lack of communication lang kayo, Mima. The way kasi ng pagbibigay mo sa kanya ng oras para hindi niya maisip yung pagiging house husband niya at hindi niya isiping nakakulong siya. Kaya binibigay mo yung layaw niya. Kung baga nasanay siya sa ganung routine at iniisip niya na okay lang sa'yo yun, na kapag andyan ka na, yun na yung free time niya. Tayo kasi mga babae, mas flexible tayo sa bahay compare sa mga lalaki. Kasi mostly sa lalaki ay provider sila. Do yung iba nagagampanan but it depends sa kinalakihan nilang pamilya. Nasanay sila sa gawaing bahay nung bata pa. Better talagang pag-usapan at sabihin mo sa kanya na wala na kayong time sa isa't isa't namimiss mo siya. I-heart to heart talk mo hanggat maaga pa. Hindi naman kasi po pwedeng iniiyak mo lang yan or kinikimkim. Dapat kino-concern mo yan kasi mag-asawa kayo. Iintayin mo pa ba na maipon yan at sumabog ka hanggang masanay siya sa ganyang routine nyo? Pag-usapan hanggat maaga para hindi sa palala ang resulta. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. May mga lalaki kasi talagang hindi aware sa nararamdaman nating mga misis. Yung bang konting pukpok ang kailangan sa kanila para makaramdam. Tapos ang ibang mga misis naman ay pabebe at pasusot. Nag-aantay na makaramdam si mister. Ang ending puro sama ng loob ang nakukuha natin pag hindi tayo naiintindihan. Yung minsan nga bigla tayong nagagalit pero gusto lang naman nating lambingin tayo. Kaya ang ending mas magagalit sila kasi bigla kang nagkatoyo. Yung gusto mo lang namang maglambing pero away yung napala mo. Kalimitan sa isang relasyon, hindi lang panloloko ang dahilan kaya nagkakahiwalay. Most of them because of lack of communication, respect, attention, and too much of pride. Take note of that.